Agad na nilapitan ni na coach si Goro para kumustahin, pero nagkunwari ito na ayos lang siya kaya hindi na nag-alala pa ang mga iyon. Sa pagpapatuloy ng laro ay napunta si Goro sa first base matapos itong matamaan ng dead ball, subalit nakagawa si Kellogg ng mahinang palo kaya natapos ang inang. Humingi si Kellogg ng paumanhin pero sinabi ni Goro na ayos lang iyon, sabay nangako ito na siya ang bahala sa laro at hindi niya hahayaan na makagawa ang mga iyon ng kahit na isang run. Ngunit ang totoo ay iniinda ni Goro ang sakit ng kanyang kamay, at nang dahil doon ay hindi siya makagrip. Nang muling magsimula ang game ay pumalpak ang pitch ni Goro matapos tumama sa likod ng batter ang ibinato nitong bola kaya nagkaroon ito ng warning. Humingi rin si Goro ng pasensya sa team dahil dumudulas umano ang kamay nito kaya hindi makapag-pitch ng maayos, at doon na napansin ni na Sanders ang pamamaga ng kamay ni Goro at sinabing dapat na itong magpagamot. Gayunpaman, sinabi ni Goro na hindi yun malala, at isa pa ay may laban pa umano itong dapat tapusin kay Gibson Jr. Bagamat may pag-aalinlangan kung magagawa bang talunin ni Goro si Gibson Jr. dahil sa injury nito ay ibinigay na lang din ni na Sanders ang kanilang buong tiwala, tutal ay ito naman umano ang nagbalik sa grupo na makabawi sa laro kahit hindi pa sila nananalo. Ngunit nang mag-pitch na muli si Goro kung saan si Gibson Jr. na ang nakasalang bilang batter ay hindi magawang kontrolin ni Goro ng maayos ang bola. Kaya naman, kahit pawang mga taga-suporta ng Falcons ang mga katabi ni Yamato ay lakas loob nitong isinigaw na huwag susuko sa laban si Goro at maniwala lang yun sa sariling kakayahan, at pagkatapos tinawag pa niyang mayayabang ang Falcons. Dahil sa mga sinabi ni Yamato ay ginawa ni Goro ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa na-strikeout nito si Gibson Jr. gamit ang kanyang nasugatang kamay, at puro gitna lamang ang kanyang mga tira na may bilis na 100 mph. Pagkatapos yun ay hindi na kinaya pang mag-pitch ni Goro dahil sa sakit kaya pinalitan na ito at sinabi ni Sanders na sila na ang bahala sa laro. Habang naglalakad si Goro palabas ng field ay pinalakpakan at hinangaan ito ng maraming manunood kahit kanina ay mga taga-suporta ang mga yun ng Falcons. Pero kasabay yun ay nangako si Gibson na muli silang maghaharap sa susunod na round ng baseball. Sa labas ng stadium, nagpaalam sina Goro at Yamato sa isa't isa, at doon sinabi ni Goro sa kaibigan na huwag itong titigil sa paglalaro ng baseball. Samantala, natapos ang laro at nanalo ang Bats laban sa Falcons sa score na 9-8, at kasabay niyon ay sinabi ni Gibson Jr. sa kanyang sarili na hindi siya papayag na ganoon matapos ang lahat. Sa Japan ay naganap ang laban ng Tokyo Warriors at Blue Ocean subalit sa huli ay natalo ang Warriors kaya malaki ang panghihinayang ni Toshi. Gayunpaman, sinabi ng isa nitong katim na ayos lang iyon dahil mas mahalaga umano ang Rookie of the Year award. Ngunit para kay Toshi, hindi na ito umaasa na makukuha niya ang award dahil may mas magaling umano sa kanya at iyon ay si Mayumura. Pagkatapos niyo ay ipinatawag si Toshi ng coach upang sabihin dito na ito ang magiging pang-anim na batter bukas. Bahagyang nagulat si Toshi sapagkat ang magaling na si Mayumura pala umano ang pitcher ng team na makakalaban nila. Gayunpaman, ipinasigurado ng coach kay Toshi na hindi ito magiging pabigat, at bago umalis si Toshi ay sinabi pa ng coach na aasahan niyang aabutin nito ang titulo na Rookie of the Year. Kinahaponan ay isinagawa naman ang pictorial ng dating mag-teammate pero ngayon ay magiging magkatunggali na. Pagkatapos yun ay nagkape muna ang dalawa kung saan napag-usapan nila si Goro. Doon nabanggit ni Mayumura na pangarap din niyang mapunta sa majors, pero hindi siya tulad ni Goro na hindi naging pro doon. Uunahin umano ni Mayumura ang Rookie of the Year award at iba pang mga titulo, at aaralin din nito ang teknik sa pro baseball, at kasunod umano yun ang laban nito kay Goro. Hindi na nakapagsalita pa si Toshi kaya tinanong ito ni Mayumura kung ano naman ang plano nito. Nang sumunod na araw, bago mag-agahan ay natutuwang ipinakita ng lolo ni Toshi ang ginawa nitong deskwento sa mga paninda dahil umaasa ito na mananalo talaga ang Warriors sa championship. Pati na rin ang pagiging Rookie of the Year ni Toshi ay inaasahan na rin ng matanda kaya parang napaisip na noon si Toshi. Pagkatapos kumain ay bumiyahe na si Toshi patungong Warriors Dome, at habang nasa loob ng taxi ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Mayumura kahapon matapos niyang sabihin doon na plano lang niyang ipagpatuloy ang paglalaro ng baseball doon sa Japan dahil iyon ang gusto ng pamilya at fans niya. Kinwestiyon siya ni Mayumura kung ano ba ang gusto niya para sa sarili niya, at kung para sa ibang tao na lang ba ang dahilan niya kaya siya naglalaro ng baseball. Maging ang mga katim ni Toshi ay napapansin na nawala na ito ng ambisyon matapos maabot ang matagal ng pinapangarap na maging pro at maging first pick sa drafts. Pero kahit ganoon ay ayaw umano nito na makontento lang si Toshi sa isang lugar na katulad nyon, dahil nais nito na hangarin ni Toshi na mas lalo pang humusay sapagkat naniniwala ito na kaya niyong pasanin ang Japanese baseball sa mga balikat nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay sinasabi naman ng coach kay Mayumura na mag-ingat sa tinaguriang home run king na si Rodman, pero para kay Mayumura ay hindi niya itinuturing na malaking banta si Rodman. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang game.
Habang nagaganap iyon ay mapapansin na nawawala sa focus si Toshi dahil iniisip nito ang sinabi ni Mayumura na iyon umano ang makakakuha ng Rookie of the Year award sapagkat malaki ang kumpiyansa niyo na hindi matatalo sa kanilang laban. Dahil doon ay pinatunayan ni Toshi na kaya niyang tapusin ang laban kahit na ang hangarin lang niya sa ngayon ay ang manatili sa Japan. Sa huli ay ang Warriors ang nanalo sa championship, bagay na labis na ikinatuwa ng mga ito. Samantala sa Amerika, ipinatawag si Gibson Jr. ng kanilang coach upang sabihin na biglaan itong inilipat sa majors para tumulong sa Texas Riders sa playoffs at nakahanda na umano ang flight nito papuntang Texas bukas. Tinanong naman ni Sanders kung talaga bang maglalaro pa rin si Goro kahit na may injury ang kaliwa nitong kamay. Sinabi ni Goro na nalalapit na ang first championship ng Bats kaya hindi niya na magagawang magpahinga, bagay na ikinainis naman ni Sanders dahil wala naman umano itong magagawa kung injured ang kamay nito. Habang tinatalakan si Goro ni Sanders ay napansin nito ang balita sa telebisyon tungkol sa pagkakapromote ni Gibson Jr. sa team ng Texas Riders. Makalipas ang ilang araw, habang nasa locker room ay nagulat si Gibson Jr. nang marinig mula sa balita sa telebisyon na naglalaro pa rin si Goro kahit na may injury ang kamay niyon, at ngayon ay nangunguna na ang Bats sa series. Dahil doon ay ginawa niya ang lahat para manalo ang Riders sa laro, dahil pagkatapos niyon ay makakabalik siya sa minors. Hindi naman nabigo si Gibson Jr. dahil naipanalo nga nila ang game, bagay na labis na ikinatuwa ng buong team kaya pagkatapos mismo ng laro ay nagdiwang silang lahat, maliban kay Gibson Jr. na umalis na upang bumalik sa minors para sa deciding game. Nang sumunod na araw ay nagtaka ang ibang mga kateam ni Goro kung bakit bumalik pa si Gibson Jr. sa minors gayong nanalo na ito kahapon sa team ng Riders sa Midwestern Division Championship. Inisip ni Goro na kaya bumalik si Gibson Jr. ay para pigilan sila sa championship kaya sinabi nito sa sarili na hindi siya papayag na gawin yun nito. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang game at kasabay niyon ay dumating si Joe Gibson sa stadium. Sa unang inang, naka-score si Gibson Jr. ng 2 home run, bagay na ikinatuwa ng maraming fans nito, habang si Goro naman ay tumayo na para mag-warm up. Nang malaman naman ni Gibson Jr. na naroon ang kanyang ama ay nagulat ito at nagtaka kung bakit iyon naroon gayong ni minsan ay hindi naman siya pinanood niyon sa laban. Subalit agad din niyang napagtanto na kaya pumunta ang papa niya ay para panoorin si Goro. Dahil doon ay mas lalong sumama ang loob ni Gibson Jr. kaya pagkatapos ng game ay pinuntahan niya ang kanyang ama, at doon ay nag-usap sila tungkol sa laban. Aminado si Gibson na naroon siya para makita si Goro dahil tungkulin niya na bantayan iyon, kaya naman sinabi ni Gibson Jr. na hindi mangyayari ang kagustuhan ng kanyang ama dahil may postahan silang dalawa na aalis si Goro pag nagawa niyang tirahin ang pitch niyon at maka-home run sa game na iyon. Kaya naman, dapat nga umanong manood ng mabuti si Gibson para makita nito kung paano niya talunin ang batang mahal na mahal nito at ipalimot doon ang pangarap na makapasok sa major. Gayunpaman, sinabi ni Gibson na hindi matatamaan ni Junior ang pitches ni Goro kaya sa halip umano na magselos si Junior ay mag-isip na lang ito ng paraan kung paano titirahin ang mga pitch niyon. Bago tuluyang umalis ay pinayuhan ni Gibson ang kanyang anak na harapin si Goro sa pagbabat mula sa kaliwang side. Sa pagpapatuloy ng game ay napilitan na ang coach na ipasok na si Goro dahil hindi na kaya pang mag-pitch ni Shiba. Nang mga oras na iyon ay nasabat si Junior, ngunit hindi ibinato ni Goro ang kanyang 100 mph fastball at sa halip ay mga kontroladong pitch lang ang ginamit nito. Sa panlimang pitch ni Goro ay tinamaan ni Junior ang bola ng direkta sa glove ni Goro kaya na-out ito.